umiiyak ng mga hayop. Ayan, bakit may mga narinig na, may mga narinig siya mga hayop na ano, yung pala, galing pala yun dun sa ano, galing pala yun sa Amalekites. And then, next naman, sabi dito, Saul answered, the soldiers brought them for the Amalekites, they spared the best of the sheep and cattle, so sacrifice to the Lord your God, but we totally destroy the rest. So next, enough, Samuel said to Saul, let me tell you what the Lord said to me last night. Next naman, Samuel said, although you were once more in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And he sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people the Amalekites, wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pound on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission. The Lord assigned me and completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. So, yung mga sinasabi dito ni Saul, maganda yung motives niya, maganda yung motives ni King Saul dito kasi nga ang motives niya, hindi niya pinatay lahat ng mga sheep, hindi niya pinatay lahat ng mga magagandang bagay pa rin. Kasi nga, iaalay niya sa Panginoon. Pero ang instruction kasi sa kanya na binigay sa kanya ng mentor niya, or binigay ng Panginoon, is to destroy lahat yun. So, ang ginawa niya is, tawag dito, nag-iwan pa siya para magandog para sa Panginoon. Kasi nga, ang instruction talaga sa kanya, ubusin mo yung lahat. Diba? I-wash out na, destroy mo yung lahat. Pero ayun nga po, dahil sa disobedience ni King Saul. Si King Saul is the first king of Israel. Tama po ba? So, si King Saul is the first king of Israel, and then, ayun nga po yung command sa kanya ng Panginoon, and then, yung leader niya, binigyan pa siya ng magandang instruction, destroy na lahat, pero, ayun nga, nanay pa rin sa kanya yung disobedience. So, sa atin kasi, pagka, ang sinasabi ng Panginoon, mas na may command sa atin ng Panginoon, may sinabi sa atin ng Panginoon, kailangan talaga totally na gawin natin. Hindi yung gagawa pa tayo ng sariling desisyon natin para ano, kasi nga may true mentor talaga, gagamitin talaga yung mga mentor natin sa buhay. For example, si Daddy ko, ayan, may sabi si Daddy, doing the mission. Tulad ng ganito, for the mission po talaga, kung home office ako, to share the home office. So, kailangan obey po talaga. Kasi, yung nangyari po kayo yung Saul po, is hindi maganda eh. Nawala sa kanya yung anointing ng Panginoon. Dahil sa disobedience niya lang po, nawala sa kanya yung anointing ng Panginoon. So, ayun, gusto ko lang po na i-remind sa bawat isa natin na kailangan po talaga ng obedience po talaga tayo, lalo po talaga sa man of God po natin. Ayun nga po, si Daddy, and then sa inyo po, si Pastor Ricky, kailangan po talaga obedience po talaga sa kanya. O sabi nga dito, next verse, the soldiers took sheep and that's the Lord delight in burnt offering the sacrifices as much as in obeying the Lord. To obey is better than sacrifice, and to hear is better than fat of ram. So sinasabi niya nga dito na obedience is better than sacrifice. Sinasabi niya mas maganda na lang tayo sumunod kaysa, pero sa pag-obey po talaga natin, kailangan may sacrifice din po tayong gagawin. Diba? So hindi lang pwedeng obey lang, kailangan sa pag-obey din talaga natin. For example ko na po yung sa akin sa testimony ko po, sa pag-obey. Nung time na sinabihan po ako ni Daddy na stop ka muna dyan sa stop ka muna sa study mo, sa pag-aaral mo, obey ka muna dito, kung office ka muna, establish mo yung office mo. And then pagka okay na yung office mo, balik ka na lang ulit sa pag-aaral nila. Sa akin yung tingin ko muna, nag-doubt up talaga ako kasi hindi pa naman daw talaga ako ka-sold out din sa home office, wala pa rin po ako alam. Pero obey lang, and then ang Lord talaga is nag-bless din talaga sa buhay ko ngayon. And then, kung natin kuha ngayon, pinakwento ko na nung nakaraan po, kung natin kuha po talaga, wala po talagang, kahit laptop po, wala po laptop, ang ginagamit lang po talaga namin ginagamit ko lang po yung laptop dun sa church namin. And then, yun po ako nag-start, and then, hindi rin po maalam, hindi rin po, mahirap po sa una. Pero once talaga na consistent lang po talaga tayo, and then, ubing lang talaga, di ba mga kasi nga, sa butuan po talaga, ang in-implement po talaga doon yung, kahit sila Ate Jubel po, yung mga mayayaman na doon, yung mga milyonaryo na po doon. Grabe, taga-kuha lang po yun ng tubig, taga-ano lang po yung pastor, taga-dala lang ng tablet. Kasi nga,
ganun nila in-honor yung ano, ganun sila obedience din sa mga leader nila, lalo sa mentor. Kaya sa atin po talaga, honor talaga natin yung leader natin kasi nga, yung si Moses natin, di ba, yung sa time ng labanan nila, pag bumababa yung kamay ni Moses, di ba, natatalo sila. Ibig sabihin, yung destiny natin, nasa kamay din ng leader natin. Diba? Kasi yung mentor po talaga natin, sa destiny center po talaga ng mga life natin. Huwag po natin baliwalain kasi nga, yung mga man of God natin, mas na nag-obey tayo dyan. Kasi yung man of God natin is ano yan eh, tawag dito, kumbaga, replacement din sa Panginoon, kumbaga, ambassador. Diba? Ambassador yan ng Panginoon. Kaya, mas na mag-obey talaga tayo dyan, may blessings talaga na nasusunod at susunod talaga sa atin. So, ang pinupoint out lang dito sa verse na to, yung disobedience at obedience. Diba? So, pinapabili tayo pag disobedience, ang reflection niya is curses. Pero pag nag-obey tayo talaga, blessings talaga yung napapano sa atin. So, tignan nyo na lang po si Saul ha. Si Saul, ano siya, grabe siya sana yung, inanoy talaga siya ng Panginoon. And then, nasa kanya talaga yung anointing. Kaya nga, kung saan mga labanan, nananalo siya. Pero dahil sa disobedience niya, binigyan siya ng instruction doon eh. Clear instruction na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero hindi niya nagawa masunod yun. Kasi nga, gumawa pa siya ng sarili niyang gumawa pa siya ng sarili niyang desisyon sa buhay. Gumawa pa siya ng sarili niyang desisyon sa buhay. Ayun, na nawala yung anointing sa kanya, hindi patuloy. So, sa akin, obedience talaga is mahalaga sa talaga. Yan ang sa personal sa Panginoon. And for rebellion is like the sin of denomination of arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. So, nireject natin ng Panginoon, nireject natin yung leader natin, di ba? Mare-reject din tayo, lalo ng Panginoon, nare-reject din tayo ng Panginoon. So, kung sa office tayo, di ba, wala tayong obedience sa man of God natin, mawawala din pa talaga yung alliance, di ba? Kaya kailangan, ganito po talaga tayo sa ano, mas lapit po talaga tayo sa ano natin, mentor natin, kasi yung mentor po talaga natin, yung po aking tinapat ako sa puta ko na ano eh, our pastor, our mentor is the destiny center. Kasi siya po talaga yung magiging ano eh, magiging lover natin eh, sa pag-anak natin, sa pag-guru talaga natin. Walang ibang nagtuturo sa atin, paano, for example, sa pamilya ko, ang gusto lang ng pamilya ko is maging ano lang, makatapos lang ako ng pag-aaral, yun lang. Pero yung sinasabi sa akin, tinuturo sa akin na dati, hindi lang ganun eh. Kaya makatapos ka sa pag-aaral, hindi lang ganun. Tinuturuan din kami paano maging independent din sa sarili, paano mag-build ng ano, paano maging, kaya mo sa sarili mo talaga, kaya mo tumayo sa sarili mo. So, iba, hindi lang physical, kundi spiritual din. Diba? Hanggang after life natin, diba, is nakasecure, tinuturo sa atin ng mga man of God natin. So, ganun po talaga kahalaga yung pagsunod natin sa man of God natin. Ito si Samuel, umiyak pa siya noon kasi nga, kaya nga sabi ng Panginoon, bakit kailangan mo pang umiyak ng God mo katagal? Diba sa kanya, sabi sa kanya gusto ng Panginoon. Kasi nga, iyak siya ng iyak kasi nanginayang siya doon kay Saul. Yung anointing is nilipat na kay David. Kaya, pastor, pagka may mga rebellion spirit, okay lang kasi kung may Saul na may Saul, kung may mawala man is may darating din na ba? Na may David na ipapalit sa atin.